Okay. Pag-usapan po natin itong reaksyon nitong si Attorney Rowena Guanzon, no? Patungkol po dito kay Bongbong Marcos na sinabi niya na ayaw raw niya magpahinga, no? Doon sa hospital. Ang mga doktor raw nagrereklamo kasi nakalagay po dito sa balita ng Mindoro Express Balita, PBBM ayaw magpahinga, mga doktor nagrereklamo. Sabi ko, hindi ako pwedeng magpahinga. Hindi ako kasama dyan sa mga pahinga. Parang ibig sabihin ni Bongbong Marcos ay parang nahihiya siya sa taong bayan na magpahinga dahil presidente siya. No, parang ipinakita niya na kahit may sakit siya ay wala siyang karapatan magpahinga dahil ang daming trabaho ng Pilipinas tapos presidente ka ng Pilipinas. Alam mo, Bongbong Marcos, ang problema sa iyo ang dami mong drama sa totoo lang. Hindi po namin kailangan ang mga ganitong kadramahan mo. Okay, wala kaming pakialam sa ah, sa ganyang mga usapin. Okay? Gusto namin ay honest ka sa iyong kalusugan. Gusto namin malaman ang katotohanan. Kung ikaw ba ay ah, mabubuhay pa sa sakit mo. Okay? Kasi kailangan naming malaman, taong bayan. Kasi kung ganun, are you still fit to be the President of the Philippines? Tapos ngayon, ang nakakatawa pa dito, nag-react itong si Attorney Rowena Guanzon patungkol sa iyo. Okay? Kasi parang ang dami kasing mga nagsasabing taong bayan na kasalanan mo rin bakit nagkasakit ka Okay? Tapos kami po'y natatawa sa iyo kasi po wala ka namang ginagawa bakit nagkasakit ka? Wala ka namang Hindi naman ganun ka bigat yung trabaho mo na magkakasakit ka. Bakit ko ba Don Mar, bakit po sasabihin ngayon na hindi mabigat ang trabaho ni BBM? Paano bibigat ang trabaho ni BBM? Wala nga tayong nakikitang progress sa bansa natin. Buti si Duterte noon na sasabihin ni Duterte na nagkasakit po si former President Duterte kasi ang dami nating nakikitang mga proyektong natapos. Ang dami nating nakikita na mga infrastructures na natapos, mga big tickets na projects na mga natapos. Meaning to say, pinagpuyatan po ni former President Duterte, no? Kung maalala po natin, sinabi ni Tatay Digong na halos hindi na nga siya matulog sa kababasa niya sa mga paperworks na dapat niyang pirmahan. Kasi nag-iingat po itong si Tatay Digong sa mga papeles, mga dokumento na dapat niyang pirmahan, no? Kasi nag-iingat po siya sa mga korupsyon at naisatama talaga yung mga bagay na dapat maaprubahan, dapat matuloy ang mga proyekto. Pero ikaw, anong exhibit mo na ikapakita mo sa taong bayan? Wala. Ang lahat na lang na aming na nakakalap na balita ay si ganon, ganito, ipapahuli na, si ganon, ganito, ang kalaban namin sa politika ay pina-Interpol mo na. Puros away politika po ang aming naririnig patungkol sa iyo. Okay? Ngayon, ito yung sabi ni Atty. Rowena Guanzon. Kasi nagpapa-epic ito si BBM na ayaw niyang magpahinga sa hospital. Kasi trabaho raw siya. Sis, akala mo naman nagtatrabaho, di ba? Sabi ni Atty. Rowena Guanzon, ayaw ni BBM magtagal sa hospital. Hindi kasi pwedeng magpulburon doon. Kaya pala.
Hindi ako nagsabi niyan, si Attorney Rowena Guanzon ang nagsabi niyan. Ayon kay Attorney Rowena Guanzon, akala natin na ayaw niyang magpahinga doon kasi magtrabaho siya. Yun pala, hindi pwedeng magpulburon doon. Hindi pwede. Hindi pwede. Hindi kaya ng katawan kung hindi ayaw magpulburon siya doon. Di malalaman siya nagpupulburon siya. Di ba? Bongbong doesn't want to stay in the hospital because he can have pulburon doon. Walang pulburon doon. Alam mo, sa totoo lang, no? Sistema na kasi yan sa katawan. Marami akong mga kaibigan, no? Na noong panahon po ni former President Duterte, kaibigan ko talaga, totoo, no? Talagang kaibigan ko kasi dati silang gumagamit. Sila po'y sa panahon po ni former President Duterte, sila po ay anong tawag doon? Nahuli, no? At nakulong. At ngayon nakalabas na. Ang sabi nila sa akin, kapag ganyang bagay, no? Gumagamit ka, especially that you are already, yung lulong na talaga, hindi mo na talaga raw yan maiiwasan. Halos araw-araw, gagawa ka ng paraan para lang makapulboronic ka. Okay? Gagawa ka ng paraan. Like for example, ibibenta mo yung mga kasangkapan mo, yung mga alahas mo, yung mga bagay-bagay mo, kung ano mang meron ka, para lang makagamit ka. Ganun raw yun. No? Tapos kung wala ka ng kasangkapan, naubos mo na yung mga sapatos mo, yung mga mamahaling gamit mo, diyan na raw magsimula na mamimiktima ka na ng ibang tao. Example, kasi wala ka ng wala ka ng pambili, kasi wala ka ng trabaho, kasi sabog na rin yung utak mo. So ang tendency is magnakaw ka na lang sa mga kapatid mo, sa asawa mo, kung ano ang meron sila. Ganun raw yun. Kasi yung katawan mo ay naghahanap. Okay? So once maghahanap ka, gagawa ka ng buti na lang kung ang dinidihado mo, yung ninakawan mo ay yung pamilya mo lang. Kung aabot sa punto na hahanap ka ng paraan sa ibang tao na, di ba? Yung iba nga gumagawa na lang sila ng krimen para magkapera, para gagamit ng pulboronic. Yan ang delikado. Di ba? What do I mean? Sa panahon po ni former President Duterte, marami pong mga taong ganito. Not to the point na talagang ito yung sinolve ni former President Duterte na ma-eradicate itong mga big fish. Kasi sila naman yung source . Kasi kung walang nagbibenta, no? So yung mga gumagamit, mapipilitan silang huminto. Okay? So ang problema dito sa administrasyon nito is ang daming kadramahan. Yun ang aking in-emphasize . Ang dami ninyong kadramahan to the point na matutuklasan pa rin kayo na kayo ay laging nagmamayabang sa mga ginagawa ninyo. Okay? Yan ang problema. Ang daming kadramahan itong administrasyon na ito. Ang payo namin sa inyo, alam kung alam nyo, gumawa lang kayo ng mabuti. No, ipakita nyo na ang dami ninyong ginagawa sa bansang ito. At tahimik lang kayo. Kasi hindi naman kailangan nating magmamayabang . Di ba? Hindi natin kailangan na magmamayabang na ito yung ginagawa natin. Itong ginawa niya, pagmamayabang ito na mayabang siya, na ipakita niya sa taong bayan na ako ay nagtatrabaho.
Ang problema mo, Mr. President, lagi kang bibig kasi yung bibig kasi yung pinatakbo mo eh. Oh. Dapat ang pinatakbo mo yung action mo, kung ano yung mga nagawa mo. Kaya nga, ang daming nagsasabi sa akin na huwag kayong maniniwala sa mga sinasabi ni Bongbong Marcos. Okay? Doon kayo maniniwala sa kanyang mga ginagawa. Kung ano yung nakikita nyong ginagawa niya, yun ang totoo. Di ba? Anong sabi niya? Example, I will not let Duterte na ipapahuli doon sa ICC. Anong nangyari ngayon? Nahuli sa ICC. Kaya nga, doon kayo maniniwala sa ginagawa niya. Huwag kayo maniniwala sa mga sinasabi niya. Okay? So, ayan. Mag-comment kayo sa mga nanonood ngayon. Anong masasabi nyo dito sa presidente ito? Puro lang ba ito sat-sat? Puro lang ba ito yaw-yaw ng yaw-yaw? O may action ba siyang ginagawa sa mga ginagawa niya dito sa gobyerno natin? Okay, paki-like, paki-share para marami po ang makaalam sa mga nangyayari ngayon sa ating bansa. At sa mga bago pa lang dito sa aking channel, mag-subscribe na po kayo para lagi kayong updated sa ating mga balita. Okay, libre lang mag-subscribe guys, walang bayad yan. Pindutin nyo lang ang subscribe button. Okay? See you in my next video. Have a great day, have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas and God save the Philippines. Bye-bye.